Ilang pang-opisyal ng gobyerno ang nagtungo ngayong araw sa Taguig upang makiramay sa pamilya ni Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople. Samantala, tiniyak ni Senator Mig Zubiri na maglalaan sila ng pondo para sa Cancer Endowment Fund ng mga mahirap na cancer patient. May ulat si Noel Talakay. Live, Noel. Dayan, ikatlong gabi na para sa lamay kay Migrant Worker Secretary Susan Tutz Ople dito sa Heritage Park, Taguig City, at tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay o pag-aabot ng pakikiramay para sa pamilya ng yumaong kalihim. Katunayan, kaninang hapon nagsagawa ng necrological service ang ilang labor group at dumating din ang ilang mga opisyal sa gobyerno at mga dignitaries. Sa edad na 61, nakaburol ang labi nito sa Heritage Memorial Park, Taguig hanggang sa Linggo. Halos wala nang mapaglagyan ng mga bulaklak sa labi ng Heritage Park hanggang sa Chapel 1 kung saan nakaburol ang labi ng kalihim. Sobrang taus-pusong pasasalamat ko sa lahat ng nakiramay sa aming pamilya. Nakakatulong po sa pag-heal din namin, lalo na yung mga storya nung natulungan, yung mga private, personal stories of how warm my mom is. No? Kinumpirma naman niya ang mga naunang pahayag na cardiac arrest ang ikinamatay ng kanyang ina. Nakalagay po sa death certificate, cardiac arrest. Siguro po may kinalaman na rin po ito sa kanyang karamdaman na stage 4 cancer. At this point, parang feeling ko kung ano man yung ikinamatay niya, hindi na ganun kahalaga. Ang importante ay mapayapa siyang pumanaw kasama ang mga mahal niya sa buhay, at it was a life well lived. Pasado 3:00 ngayong hapon, nagsagawa naman ng necrological service ang ilang labor groups na pinangunahan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Dumalo rin si dating Senate President Tito Soto at ilang kongresista. Condolences to the family muna, and also especially to Fort. Kami naman sa TUCP, together with the Blast Off Play Policy Center where she headed before she became the secretary, work hand in hand. Really huge loss for us. Pamilya namin, buong pamilya namin na Soto ay nalulungkot sapagkat malapit kaming pamilya, kamag-anak, kaibigan, at para na rin kamag-anak. Kaya malaking kawalan, napakabata pa niya para tayo ay iwan. Marami pa sana siyang itutulong sa gobyerno at sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFWs. Kahit ang Japanese government nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng yumaong kalihim. Samantala, tiniyak din ni Senate President Juan Miguel Zubiri na maglalaan sila ng pondo para sa Cancer Endowment Fund na tutulong sa mga mahihirap na OFW na may sakit na cancer. Ayon kay Zubiri, 100 million ang plano nilang halaga para sa pondo sa pamamagitan ng Senate Committee on Finance. We're looking at hundreds, malaki din ang amount, maybe 100 million as a start for this Cancer Endowment Fund. Diana, kanina bago tayo umere, may dumating dito na grupo ng mga OFW na galing naman Quezon City. Ang labi naman ni Secretary Tutz Ople dito ay mananatili hanggang sa Linggo. Pagdating naman sa Lunes, dadalhin ang kanyang labi sa Malacanang para bigyan siya ng pagpupugay at pagkilala sa ambag nito sa bilang government workers or bilang secretary ng DMW. Diyan? Noel, tunay na maraming nagmamahal kay Secretary Tutz Ople. Ano na lang yung aasahan bukas, Noel, sa ika-4 na araw ng lamay? Sino-sino pa yung inaasang makikiramay sa yumaong kalihim, Noel? Yes, Diana, inaasahan din ang pagdating ni Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte. Bukas naman, Diana, magkakaroon naman ng media nights. Magsisimula ito ng 6 p.m. onwards. Maraming salamat sa update, Noel Talakay.